Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. So mga Kiskoyans, no? Mula kahapon, pagkatapos po ng inaugural speech ni Yorme, no? Sa City Hall, nandun tayo. Nagulantang po ang lahat sa kanyang mga inilantad, lalo na sa financial crisis, o kung tawagin ni Yorme, nasa ICU na po ang ating kaban ng bayan. Kumbaga sa tao, pag ito ay tinranslate mo, agaw buhay na po, di ba? Nasa ICU, di ba? Ooperahan na, pwedeng mamatay, pwedeng mabuhay, di ba? So ibig sabihin, critical na po ang kondisyon. At nagulat ang lahat, no? Lalo na nung binulgar niya na yung mga taong kumuha ng malalaking pera, 'di ba? Kaya pala wala po tayong pambayad ng basura, no? Ng office supplies, ng mga gwardiya, at kung ano-ano pang mga iniwang utang ni Mayora. So kumaga naghihingalo na po talaga ang kaban ng bayan. Kaya talagang kahapon na mga Kiskoyan, alam ko nanood po kayo, kung mapansin nyo kahapon, pagka binabanggit na po yung mga pinaggagawa ng mga nakaraang administrasyon, particular si Mayor at mga ibang councilor na nandun mismo sa loob ng session hall, di ba? Pinapakita po sa camera, talagang nasusunog po sila, di ba? Parang kung ikaw yung nakaupo doon, parang gusto mo na lang lumubog, no? Parang mag-magic ka na lang kasi kayo yung binabakbakan. So sa mga hindi nakapanood o sa mga nanood na, ulitin po natin, talagang hindi siya nakakasawa, no? Pag nagsalita si Yormeto. Tapos tuloy po natin ang ating reaksyon. Pandemic pa. Bakit gano'n? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Pagkamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. Yeah. And your deficit is amounting to 36 to 39%. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. Yan po sinasabi niya, no? Ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw. If there is seatbelt there, please pass Taksan lang natin, guys. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU na ang City Hall. Sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Laki, no? Cash advance 3 billion. Ako si Mayor Lito Atchesa, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa. Kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. Ito naman yan, no? The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso. Ito ay 2 taon nang binayaran. Grabe yan, May no? kapabayaan? Binabayaan? O istapa? Naku, yun, istapa. Mula January
Mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya 21 ng opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. Grabe, no? Parang sa kanila yung pera, mga Iskonians. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng Kampanya. ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. Yan na. Just one day, Ayan, yan po. Yan ang pinakamatindi, no? Pakinggan natin. one day, One day. they authorize one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Yung vault, no? Nagulat na. Parang bangko, eh. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election. Oh, grabe yan, no? Pinag-cash advance ng 132 million pesos. Wow. Ayan po siya. Parang tumama sa loto, ah. Ayun yan, guys, di ba? Yung pinakita kahapon. Oh. Si ano to? Si na Jonathan Garza to. Mind you, and let me repeat. In one day, 132 million. Wow, laki. Ang pangalan po niya, Jonathan Garzo. Oh, di ba? Jonathan Garza, guys. Kahit na ipinagbabawal ng omnibus election po, Bawal pa pala yan, no? ang titigas niyo. Ang lupit niyo. Para kayong alcohol. Grabe. Wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Mayari na dyan. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Ay, grabe, no? Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Yan ang ibig ko sabihin. Gumastos na 683 million sa trust fund at bawat hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking nga, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Oh, di ba? Mahuli na, no? Binalik na kasi Ang pera, wala, eh. 683 million pesos. Laki, no? Ayan po siya. Yan. Joy Dawis Asuncion. Yun, Joy Davis Ascension, mga Iskonians, no? Ang buwan, January to March. Nang walang authority. Pwede pala yun, no? Sa kanila. Ibig sabihin, winawaldas natin Yan. yung trust fund and the basic concept of trust fund. That fund has dedicated or merong takdang gamit ginagalaw kung saan ginalaw sa mga manonood o manatag kayo. Aalamin po namin yun. Yun, yari na kayo dyan. Iimbestigahan talaga ni Yorme yan. Oh, palakpakan na po sa audience, di ba? Sa kasagsagan ng eleksyon, Yan pa. isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo, Sa PIO pa yata yun, no? nag-cash advance ng 641 million pesos
Councilor Jong Hisip. Nako, yari. Kansilor. Jong isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receipt, product use, and so on. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Person. Ito po, Magna. Magna. Pataas ng pataas. Ang susunod, Yan. Ito ang pinakamatindi. summa cum laude. Summa cum laude. Attorney Marlon Lacson, Yan, no? amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Grabe, no? 1.1 billion. Ang ginawa nila sa pera, hindi ko pa po alam. Yun. Lagot Pero to. sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin Yun, tama yun. na kinabang dito sa sesyon na ito. Ayan, no? Ayan, pinapakita, oh, yung mga counselor. Nagre-react pa nga si Awi dun, no? So, ayun, no, mga ka-Iskonyans. Mamaya tuloy natin to, may live po tayo, no? So, kaya pala, no? Isa sa mga dahilan yun. Sa tingin natin, mga ka-Iskonyans, no? Sa tingin lang natin, nung kasagsagan ng eleksyon niya, kampanya, no? Nung kasagsagan ng kampanya, malamang sa alamang doon napunta yan, no? Dahil nga sa JO. Kaya nga sabi ni Yorme nung unang speech niya, lumaki, no, ang budget ng JO, lumobo talaga yung budget ng City Hall. Kung kaya baon sa utang po, hindi nakapagbayad even ng pambayad sa basura. Wala po, no? Kaya nga nag-back out na nga itong si Lionel at nag-back out na rin yung bagong kinuha, no? Na PhilEco tsaka yung Metroways ni Mayora. So, nangangahulugan baka nga, no? Malalaman po natin sa ayot at gusto natin dahil pa iimbestigahan yan nitong si Boss Y, di ba? Dahil pera po ng kaban ng bayan yan. Tayo po ang may pera dyan, pinagpaguran natin yung mga batang Manileño. Kailangan po talagang may managot, no? May managot para sa mga taong gumawa ng hindi maganda. Lalo na sinasabi ni Yorme, no? Estapa na yan. Marami po, baka marami ang makukulong, no? Marami ang makukulong sa mga naging staff ni Mayora, lalo na yung mga pinakitang taong ang lalaki ng perang winidraw po, no? Kinolekta ng cheque. Alright guys, so anong masasabi nyo dito mga ka-Iskonyans, no? Sa talagang paglantad ni Yorme, mga pasabog niya, talaga namang nasa ICU na o agaw buhay na. Kumbaga sa tao, di ba? Ang kaban ng Maynila. Alright? So hanggang dito lang po, tuloy-tuloy po natin ang ating pagsuporta kay Yorme. Nagsimula na po, kumikilos na, gumagalaw na. Naku, talagang yari na, no? Kabi-kabilaan na po at nag-iikot na rin si Yorme. Alright? So hanggang dito lang po, baka yung susunod kong vlog. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila, God first.